Diyos upang makinig ng iyong mga salita. Ama, hinihiling namin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siya ang pumalagitna dito, Ama, upang ang mga salita mamumutawi sa aking mga bibig, Panginoon, na higit na maunawa ng aking mga kapatid. Diyos. Ama, ng mga karumihan na bumabalot sa aming isip at puso, Panginoon. Hinihiling namin at Ama na ito ay yung alisin. In Jesus' name, Panginoon. At kung hindi, Panginoon, ay bigyan mo ako ng katalinuhan, Panginoon. Bigyan mo ako ng knowledge and wisdom, Panginoon. Upang yung mga salita, Panginoon, ay higit ko maipahayag, Panginoon. Gawin mo lamang akong tungtungan ng mga Panginoon. Upang ang kahinaan ko, Panginoon, na hindi na makita, Diyos. Bagkos ang iyong kaluwalan. Yes. Ama, dinadalahin dito lahat ng Diyos sa nag-iisa at tanging buhay at nagtong na Diyos na iyong anak na si Jesucristo. Dakila namin. Amen. So, ang topic natin ngayon ay transform life. Napakahirap talaga naman. Salamat sa Panginoon sapagkat hanggang Merkulis pinahirapan ako ng aking singaw. Talaga sabi ko, exhorter pa naman ako ng Sabado. Paano kaya ito? Makakadaldal kaya ako nito? Pero salamat sa Panginoon sapagkat ngayon hindi ko na masyadong nararamdaman. Kung kaya makapagkukwento ako sa inyo. Ayun. Ito muna, kwento ng Panginoon sa akin. Okay na mga kwento. Pero pag makakaluwa natin ng related. Amen? So, salamat sapagkat binigyan ako ng topic na sa tulong ni Pastor na sabi ko, Pastor, ano kaya magandang wala. Talagang lusaw ang aking pag-iisip. Sabi ko talaga napakahirap ang magbahagi ng salita ng Panginoon. Lalo't hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Amen? Madaling tapusin. Kaso mahirap umpisahan. Totoo yan. Napakahirap umpisahan. So, ang topic natin ngayon ay transform life. Hindi ito transformer na ating napapanood. Transform life. Ibig sabihin, pagbabago ng buhay. Hindi ito yung pagbabago ng image natin, ng mukha. Na nauso sa Facebook na transformation. Ang isang Henry Maduri na magiging John Lloyd Cruz. George ay magiging Sanjo. Natin yung ang ating director ay magiging Daniel Padilla. Namula. Ang artista natin magiging Dindo. BC. Ang ating si Lenny magiging si Ate B. Jampas. Nang yung lingkod ay magiging Raymond. Hindi ito yung transformation na sinasabi. Katayin na to. Wake up transformation. Hindi siya i-post pero sabi ko si Andrew. Hindi na po si Andrew. Andrew, umarap ka ng pangit. Pero hindi. Tinutukoy dito, makatatalakay natin sa Romans 12. Yung transformation of life. Ibig sabihin nito, hindi yung panglabas natin kanyo ang binago ang pagbabago. Hindi yung panglabas, pangloob, pangkalahatan in general. Amen. Transformation of life. Amen? Amen. Transformation life. Nakikita natin ang tekstong ito sa kabuuan ng Romans 12. So, hindi na ako magkano. So, sundan nyo na lang ako buong talatayan ng Romans 12. So, hihimay-himayin natin yan para higit nating manamnam. Para higit nating maunawaan kung ano ba sinasabi ng transform life. Sapagkat dati, alam naman natin na marami sa atin na dati noon na hindi pa nakakilala sa Panginoon is nasa kadiliman pa ang marami sa atin. Amen? So kung kaya kung makilala natin ang Panginoon is, anong sabi? Nagkaroon na tayo ng pagbabago. Marami sa atin ang nabago. Amen? So ang sulat dito ni Apostol Paul sa mga taga-Roma ay sa mga ina-address na pastor sa mga Kristiyano na. Amen? Sa mga tunay na mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon. Amen? So sabi sa verse 1, makikita natin dito, motivate by mercy. Amen. Amen? At yung isa ay with bodies as a living sacrifice. Ano ang sabi? Kaya nga mga kapatid, pinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos.
na sa inyong katapatang pagsamba. Amen? Ang sabi dito ay haing buhay, hindi haing patay. Amen? So tinutukoy tayo nito. Tayo mga buhay. Amen. Kung ano ba yung nakalulugod sa atin, nakalulugod sa Panginoon. Amen? Sapagkat tayo ay binigyan na ng Panginoon na katalinuhan. Sapagkat ibinihis na natin yung si Kristo. Imahe. Dapat nakita yung kaluwalhatian ng Kristo sa buhay natin. Amen. Amen? So ito yung, sabi nga dito yung acceptable unto God, yung living sacrifice. Ikaw yun eh, tayo. Tayo yun. Na kinakailangan, ito yung katapatang pagsamba natin sa Panginoon. Katulad dito, ito ba yung isang parang worship natin? Na tayo sacrifice natin ang ating sarili sa Panginoon. Amen? So, tuloy-tuloy po tayo. Sabi sa verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen? Ang sabi dito, anong sabi? At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Amen. Ano sabi? Huwag na kayong makibagay. Parang ganun. Huwag na kayong gagaya sa sanlibutan ito. Dahil sa sanlibutan ito, aminado tayo, napakaraming mga kasalanan. Amen? Tayo ay mga bagong nilalang na. Amen. Kaya sinasabi, yung pag-iisip natin, dapat iba na. Di ba? Amen. Halimbawa, sa material. Si Brother Clifford may bagong kotse. Parang gusto ko rin bumili ah. Parang puso ngayon yan eh. Makikibagay ako. Wala ka naman pambili. Diba? Talagang nag-ano ka. Anong pahirapan mo sa sarili mo? Sagot ka sa overtime. Tapos, hindi mo lang pala alam yung purpose. Parang gusto mo lang makiuso. Ano ba yung purpose ka kahit ka bibili? Amen? Dito sa bansang Korea natin pinantahan, puso ang kupol. Bakit hindi ka na nakapag-kupol? Puso eh. Mga experience. Diba? Pero hindi eh. Sa iba pwede yun. Pero hindi. Iba na yung pag-iisip natin. Amen. Binigyan na tayo ng malawak na pangunawa. Yung mindset natin is hindi na tulad sa iba. Doon tayo lumado eh. Na tayo ay nakakilala sa Panginoon. Yung awareness, yung pag-iisip natin. Alam na natin kasi yung masama at mabuti. Amen. Makakatulong sa atin at makasasama sa atin. Amen? Amen. Nasabi dito, not conform to the world. Transform your mind by renewal. Ayan, no? Renew na yung isip mo. Nare-renew pala ang isip. Parang ano rin, ano? Desensya. So dati yung pag-iisip kasi natin, nung tayo ay hindi pa lubos na nakakilala sa Panginoon, puro pasarap ang ano natin eh. Yung isip natin kasi, na talagang gusto natin, parang kabig eh. Walang labas eh, puro kabig. Diba? Diba? Kung yung sabi niya nga dito, malalaswa daw. Grabe naman yun. Pero totoo naman, totoong buhay yun. Huwag tayo magkano, totoo yun. Hindi man halata, pero alam ng Panginoon yung pag-iisip ng bawat isa sa atin. Amen. Totoo naman yun. Pero, sabi niya, renew your mind. Palitan na natin. Hindi lamang doon, napakarami. Maraming paraan ng pagbabago ng pag-iisip mo. Kung yung focus mo dati is gusto mo magkaroon ka ng mga bagay, ng mga material na bagay, na gusto mo magkangkang, hindi na masama yun. Basta as long as kaya mo bumili. May bagong cellphone na latest, gusto mong bumili, why not kung may pambili ka? Gamit na camera. O, kung may camera ka, why not kung gusto mong bumili? As long as kaya mong bumili, na wala kang inaagrabyadong tao. May pamilya ka sa Pinas, bibili ako nito. Hindi ko muna padadala ng pamilya ko sa Pinas. So, nasan yung ano? Isa-sacrifice mo yung, kaya nga tayo karamihan na pumunta rito para mabigyan ng magandang buhay. Ma-provide natin yung financial ng ating mga mahal sa buhay. So, bakit ganun? May nagsasakripisyo kapag ganun. So, dapat, kung gusto mong gumawa ng mga, ay yung nararapat na ito ay, okay, bibili ako. May exist na pera sa akin. Diba?
Hindi masama yun. Hindi masama. Pinaghirapan mo yun. Natural lang. Gusto mo sumaya. Di ba? Tingnan mo sa sarili mo. Pero yung huwag natin isipin na may magsasakripisyo, nagkanda-utang-utang ka na sa pag-ano dito, panghihiram, na talagang ano mo lang na pati pamilya mo, yun nga, ay napakasakit na. Titiisin mo yung pamilya para lang sa pansarili mo. Masakit yun. So wag, sapagkat tayo mga Kristiyano na, dapat isalangalang din natin yun yung ating pamilya, higit sa lahat ay yung kalooban ng Panginoon. Amen. Sabi dito. At kung alin ang mabuti at kaaya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Story tayo. O hindi pa natin na yung una eh. Dito eh. Excited ako eh. Yung para sa baba oh. From caterpillars to butterflies. Amen. Kaya pala may mga butterfly ka. Caterpillars. Ano sa Tagalog yan? What? Higan. No, parang ano. Pamilya na mga ano yan. Basta yan eh. Pamilya ng Higan. Tapos naging Saan ang isang butterflies? sa higan. O di ba dyan din? O ibig sabihin, paano natin may tulad yung buhay natin dyan? Yung caterpillars, ano ba? Pangit. Ha? Pangit siya. Pangit siya, di ba? Parang, Nakakadiri. so parang ganyan tayo nung una. Men! Ganyan siya ba? Ganyan na ganyan tayo. Kinatatakutan tayo. Maraming takot sa uod. Oh, sino takot sa uod? Marami. Ako. Takot ako. Sa higad. Basta yung araw talaga kinakain mo. Ahas to. Ahas yata yun. Mahilig sa exotic. Exotic yata yung kinakain niyo. Yung ganun no, malaki. Yay. Yun. Tataro na yun. Pero pag basi ka kakainin mo. So, di ba nakakatakot pag dyan? So, ganun tayo eh. Kung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pero dahil nga nagkaroon ng transform life, tayo ay binihis natin, nagkaroon tayo ng bago, tayo ay nilalang muli. Naging butterflies. Dahil butterflies na tayo, aba, maraming ano, Bulaklak. maraming bulaklak. Malaya. Pwede na tayo pumunta sa mga bulaklak. Ano ba yan? Malaya na tayo lumipad. Meron na tayong pakpak. Malaya na tayo. Kung saan natin. Binigyan na tayo ng freedom ng Panginoon na malaya ka na kung saan mo gusto. You're free. Hindi ka na niya tinalagyan. Binigyan ka na niya ng kalayaan kung ano mo. Meron ka ng may paraan ka na upang kung paano ka saan pupunta sa isang lugar. Tulad ako, babagal. Yung lugar. Buwan yun! Ganon! Hindi pa ganun sa Brian. Black niya. Sige, ahas. Kuha na pipick up nyo. May butterfly. Yung butterfly naman. Butterfly, maraming natutuwa dyan. Gusto natin kunin o hawakan. Kaya uod, gusto nyo ba hawakan? Kaya hindi. That's what I mean. Picture. Pero pag black, ayaw nila eh. Na, Pag black. na butterfly. Butterfly. Hindi na yun, walang malas sa Kristyano. Hindi na malas-malas. Hindi na ako na. So, yun tayo eh. Pag tayo Kristyano na dapat, pag nakita mo gusto lumapit. Dahil alam nilang, hindi harmless. Diba? Amen. Nakakatiwalaan mo. Diba? Harmless. Parang nakakatakot, delikado, mukhang manununggab ko. Parang gano'n, mga ano to, mga ganito. Diba? Bakit na, hindi, napakaamo na niya. So gano'n tayo, napakaamo po pa na tayo. Okay. So yan lang yung ano na yan. Okay, let's move on. Yes. Proving the will of God. Amen? Mukhang mabilis talaga. Proving the will of God. Yan ang sinasabi. Naka-8 ka na. At yung 3, serving the body of Christ. Yung mula verse 3 hanggang 8. So ito'y tinalakay na natin. Na bilang mga Kristiyano ay tayo ay sangkap ng isang buong katawan. Amen? Ang Panginoon sa Kristo ang ating ulo. Amen. So alam na natin yon.
na bawat katawan ay may kanya-kanyang parte at may kanya-kanyang function. Amen? So alamin nyo kung ano mga function nyo. Hindi yung wala kayong function. Di ba? Malfunction. Uli yan. Malfunction yan, delikado. Di ba? Nakaka-aksidente yung pag mga ganon. So dati sa amin, alam na natin sapagkat tayo, binigyan na tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang gifts kung paano natin ito. Hindi tayo dapat magkontra-kontra. Kundi dapat ay aayon tayo. Amen? So, maging aware tayo dyan. So, mabilis lang ito ha. At ang sabi dito, behaving like a Christian. Hate that. Behave, behaving. Yung mga pagugahing Kristiyano ay taglay na kaya natin? Amen. Amen? Kulang pa. Okay yan. Maganda yan. At least meron. At least tuloy-tuloy nag-level up. Daragdagan yan. Amen. Tayo ay nagpapatuloy. Huwag lang titigil. Amen? Amen. So sabi sa verse 9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama. Makisanig kayo sa mabuti. Sa verse 10, sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ang isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maninga sa espiritu at mapaglingkod sa Panginoon. Amen. Sa verse 12, mga galak sa pag-asa, Amen. mawagtiisin sa kapigatian, Amen. mapagtiyagain sa panlangin. Amen. At sa verse 13, ang sabi, kapag damay sa mga nangangailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Amen? So malinaw. So yung verse 12 maganda, yung pagkatitin na verse ko. Sabi, magalak sa pag-asa. Amen. Lahat tayo may pag-asa. Amen. Kung mawawala ng pag-asa. Amen? Sapagkat, sabi nga dito, lahat tayo naman may hinihiling tayo sa Panginoon. Diba? May pinag-pray tayo. Na kahit matagal na. Pinag-pray natin yung ano, Lord, kailan mo pwede bigay yung dream boy ko? Boy. Boy. Kahit kanino. Kahit kanino kung sino yung wala. Dream boy ko. Ganun ba yung pagkakalo? Dream boy? Dream boy? River daw. Dream boy. Di ba? Pinag-pray din natin yung kung ano yung wala sa'yo gusto. Di ba? Oo. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. May pag-asa eh. Si Mami din nga nagkaroon eh. Nakabidyo. Nakabidyo. Puro ka ngayon. Dapat. Kahit pa, Kristiyano na tayo, anak tayo ng Panginoon. Tama, bibigyan ano? Bibigyan ka na in the right time. Di ba? Right Tamang time. panahon yun. That's right. Huwag mainit na. Huwag mainit kasi pag binigla mo naman, baka ignore ito na siguro. Madalas-dalos ka. Baka perfect kasi yung perfect boy. Perfect talaga kasi in the right time nga, darating yun. So basta huwag ka lang wala ng pag-asa eh. Kumain na lang tayo. Ha? Kumain na lang. Oo, kaya na po na ng 60. Kami na din eh. Oo. Ha? Kaya nga, Freddy Aguilar, di mo, nakaano mo, di ba? Nakaroon nga sila eh, tayo pa kayo mga Kristiyano. Anak tayo ng Panginoon. So, Amen. may pag-asa tayo habang buhay may pag-asa. So, kung ano man yung May asawa hinihiling na, natin. walang pag-asa. Ha? Walang pag-asa. Pag May asawa na. may asawa, may pag-asa yun. Saan ba? Huwag ko masabi yung ano. Hindi. Pag-asa, may pag-asa ka, mahal, may pag-asa kang yumaman, di ba? May pag-asa kang masenso, di ba? May pag-asa. Huwag lang pag-asa, manguha ka ng iba. Hindi na, mahirap na yun. Kapag nasa kalooban ng Panginoon yun. Di ba? Amen. Nasabi diyan, dali mo sa panalangin, maging matyaga ka sa panalangin. So, in the right time, kapag kaloob ng Panginoon is, amen. Malinaw? Amen. Malinaw sa... Klaro. Klaro? Kumain na lang tayo. So, huwag yung wala ng pag-asa. Nakakalaw ng Panginoon yan sa mga... Kakaibanit eh. Masaya lang na. Kasi maghalimbawa na ang iba nagkakaroon naman talaga yun. Bakit? Sila lang mapapera, mapera rin naman ah. O, di ba? May pera rin naman kayo. O, may takot pa sa Panginoon. Pakabos pa, di ba? Tama. Amen. So, hindi... Magkano ka ba? Huwag naman dahil mo sa pera. So, mahirap yun. Kailangan yung bigay ng Panginoon talaga. That's right. Bigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Sabi dito, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Sinong tamad? Lazy. Huwag maging tamad sa kala ko paghuhugas eh.
Pagsusumika pala. Tamad naman pagsusumika. Oh. Eh, dati kasi, nung may kwento dati, tamad din talaga ako maghugas ng pinggan. Nung elementary yun, mga ano. Pero, ngayon, hindi na nag-level up na. Kasi, paano sa Panginoon naman. Amen. Nagle-level na tayo. Kumakain tayo, matuon tayo maghugas. Amen. Hindi tayo kumakain, matuon tayo maghugas. Diba? Mag-sit down kaya tayo. Nasabi, diba? Mag-sweet ka, huwag maging tamad. So, dapat bilang Kristiyano, taglayin natin itong isang katangian na ito. Tayo hindi tamad. Amen? At sabi, mapagdamay sa mga nangangailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Amen. Ano ba ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay? So, magpatuloy tayo. Amen? Lahat naman sa atin, dumaranas ng mga pagsubok. May mga kanya-kanya tayong dinadaan. Iba-iba nga lang ng sitwasyon. Amen. Iba-iba ng estado. Iba-iba ng bigat. Pero, aminin mo natin sa hindi, dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga problema na ating nararanasan ng bawat isa, ito minsan nagiging dahilan kung bakit tayo ay tumitigil. Dahil sapagkat sa bigat ng problema dinadala natin yung iba na hindi pa ganun na kalalim sa pananampalataya sa Panginoon tumitigil. Amen. So, ba't sinabi ng Panginoon na dapat ay huwag kayong mapagtigil. At higit sa atin bilang mga magkakapatid ay alalayan natin ang ating mga kapatid. Amen. Na sila man ay alam natin nangihingi. May para, sabi nga ng pastor is, kahit dahan-dahan ang basta nagkakatuloy. Amen. Di ba? Napakaganda doon tayo nagkakatuloy. Kaysa sa biglang init, biglang tigil. Amen. Buti sana kung nagpapahinga lang, may chance pa nga. Di ba? So, pero kung tuloy mo tinanggap ang Panginoon, genuine mo tinanggap ang Panginoon, magkakatuloy ka. Amen. Gumaan ng mga pagsubok. Amen. Napakasaya. Sabi dito, sa 14:21, diba? Bilis nga lang eh. Okay, maganda yan. Ang sabi sa verse 14, tuloy-tuloy tayo ha. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo yung nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag siyang sumpain. Pagpalain ninyo, kaya natin ito. Amen. Kaya natin ito. Kakayanin, although medyo mahirap. Di ba? Na mag-aaway ka eh, talagang pagpapalain mo ba? Talagang, baka pinagay, Lord, kunin mo na siya! Oo nga. Pag nakikita mo. Ayaw ko na makita ang kanyang pagmumukha. Parang awa mo na, Lord, please. Kunin mo na siya. Di ba? Mahirap. Hindi ganun. Ang sabi kasi pagpalain mo, ilapit mo sa Panginoon. Prayers lang talaga. Prayers. Isa sa pinaka-the best way. Sa verse 15, sabi, makigala kayo sa nangagagalak. Makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Amen. Ito yung maganda. Kapag sa ating kapatiran, kapag may, siyempre, pag may nalulungkot, magsimpatya tayo. Hindi yung, yay! Tatawa ka pa. Tatawa ka. Nagrarap. Sa mga namatay. Bro! Wala yung kapatid mo. Camera ko, mama. Camera ko. Ibabalik naman kasi yung camera eh. Okay lang yun eh. Ibabalik ng Panginoon yun eh. Yung buhay kasi. Medyo ano na yun. Emotional. Nawala yun. Kinuha ni Lord yung tatay ko. Yes. Yes. Gagawin. Talagang pasimple pa. Yan, buti nga sa'yo. Hindi yung galing ng Christian. Christian yun. Amen. Makasimpatya tayo lalo na sa ating mga kapatiran. Lalo na babalitaan natin yung pinipersecute yung mga Christian. So, nakikisimpatya tayo na bakit nalulungkot sila. Siyempre, malungkotin tayo. Pag masaya naman sila, masaya rin tayo eh. Di ba? Amen. Pag may maraming mga kaluluwa na tumanggap sa Panginoon, di ba? Nakikisaya tayo. Amen. Praise the Lord. Lumalag ko ang mga kitang Christian. Amen. So, ito yung sinasabi sa verse 15. In verse 16, sabi, mga kaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi magsiayon kayo sa mga bagay na may pagkakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Sabi, magkakaisa kayo ng pag-iisip bilang katawan ni Kristo. Isa-isa mag-iisip tayo.
Hindi uso yung division. Hindi yung tropang Ilocano, tropang Kapampangan, tropang Tagalog, Bisaya. Di ba? Yan, sama-sama na. Sama-sama tayo. Yung bilang katawan mo. Rumble. Rumble tayo, walang kanya-kanya tribo. Isa tayo katawan eh. Sama-sama tayo, kanya-kanya tribo atin eh. Rise of Judah. Oh, walang ganun. Clan. Kasi pangit yung pag nakita ng mga hindi nananampalataya. Ay, may kanya-kanya ano. Saan kaya ako kakanig dito? Kasi pag nagsalita na kasi bro. Pag nagsalita na kasi. Isa salita normal lang, pero pag yung magdidesisyon na, yung mga sabat, ipakita mo. Kailangan yung unity. Diba? Hindi mo ipakita yung ano kang lingwahe meron ka. Basta yung ano natin, yung samahan natin bilang Kristiyano, mananampalataya sa Panginoon. Amen. Yun ang mahalaga. Diba? Sabi dito sa verse 17, huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri sa harapan ng kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Sa number 18, kung maaari ayon sa inyong makakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Maganda yun, magkaroon ka ng kapayapaan. Hindi yung nasa bahay ka na, takot ka na lumabas. May nakaaway ako. Delikado maglakad yun, baka tabakin yung likod ko naman dito. Diba? Parang delikado. Parang hindi lang ako dito. Umikli yung mundo mo, wala kang kapayapaan. Dahil, baka hindi mo alam, nakakagrabyado ka na pala ng tao. Okay? So, dapat meron kang kapayapaan. Marami akong utang. Hindi na ako makapagbayad. Ano nga? Sabi may kwento eh. Sabi, nandiyan, nasa bahay yung anak. Hindi, sabi mo, nak, nandiyan si Lani. Marami akong utang yan. Nak, hinihingi yan. Sabihin mo, wala ako ba? Tatanungin mo na. Owen, nasa yung mama mo? Mami mo? Ay, wala raw po siya. Wala raw po siya. Subuhan ko magana. Ibig sabihin, nasa yung kapayapaan? Walang kapayapaan eh. Dahil, kung utang ka ng utang, hindi mo naman pala inaano. Ginagamit mo naman pala sa ibang paraanan. Hindi masama ang utang. Sapagkat yan ay kasama sa buhay natin na tao. Amen. So, kailangan natin may kapayapaan dahil hirap kasi pag wala kang kapayapaan. Diba? Yung peace. Maglalakad-lakad ka na lang, talagang napakahirap. Baka mamaya-maya, biglang na. Masarap kasi may peace ka. Lakad ka. Oh, Brother George! Shot mo na! Aray. Yung shot mo na, magpapicture pala. Sabi ko ah. Gusto rin eh. Gusto rin. Kita mo sa mga tao na alam nila na puting tao to na talagang di ba? Tinatawag ka ng mga tao, Kristiyano to. Amen. Di ba? Hindi yung ikaw pa mismo yung maglalayo sa mga tao. Dahil dito kayo tayo. Damo na dito, makakain. Sige, nahiya ako eh. Ganun ka eh. Nahiya ako eh. Di ba masarap yung may mag-aalok sa'yo. Hindi yung napakahirap na walang kapayapaan, wala kang peace bilang tao. Sa church, hindi mo Amen. Ha? Hindi umaten? Hindi mo ka-attend. Hindi maka-attend? Bakit? Sino hindi maka-attend? Hindi mo sa nangyayari, di ba? Ay, hindi maka-attend. Kapag meron kang nakakaanuhan, hindi nakakaanuhan, nakakatampuhan, nakakagalit, mahirap din attend. Oo, isa yan. Mahirap mag-worship. Yung isa kasi yung talagang may mga tao na maalis ng church dahil yung distraction sa kanila pag nakita nila yung Tao. yung tao. Kita mo na yun. Sira ka. So, paano natin? Ibig sabihin, yung relasyon mo sa tao ang hindi yung relasyon sa Panginoon. Di ba? Hindi naman, nakapagkaharap nasa Panginoon, pagpray na natin. Forgiveness. Maraming talaga maalis ng sa mga relasyon, kapag nawala yung relasyon natin, yung nagkakatampuhan. Normal yun. Council na. Pero sabi nga, alam nyo ba ang pagkakaiba ng, alam nyo ba na special ang tampo kasi sa galit? Sagot nga, bakit?
Bakit? Bakit? Bakit? Sabay. Sapa. Alam niyo ba na ang tampo ay espesyal kaysa sa galit? Bakit? Kasi, ang galit, pwede yan kahit kanino. Di ba? Pwede ka magalit sa boss mo. Di ba? Pwede ka magalit, naglalakad ka, tinisod ka, nadapa ka. Pwede ka magalit. Bakit ka nang ano? Ano ka eh? Pwede. Diba? Pero ang tampo, alam niyo ba ang tampo? Yan ay, ang tampo ay para lang sa mga tao malapit sa puso mo. Na mahal mo na kayo mawawala sa sabihin mo sa katabi mo pag tampo ako sa iyo. Kasi kaya nga nagtatampo kasi mahal mo yung tao eh. Mahal mo na pangkira natin eh. Malapit siya sa puso mo eh. Kung bakit ka nagtatampo, di ba? Hindi mo pwede. Sa mag-asawa, ganun. Normal yun, sa mag-asawa. Nakakainis ka. Deep inside sa puso mo, andun yung pagmamahal. Hindi mo mag-aaway ka kasi magalit ka. Hindi mo kilala yung tao, magtatampo ka ba doon? Away na agad eh. Malalay sa bagsak! Ha? Yung mga single. Hindi, ako natin yan. Mas marami nga katampuan yan. Hindi lang naman sa mga love. Kaibigan, sa mga kasi, alam kita sa puso mo eh. Pag single wala ng emosyon, tinanggalan kami ng feeling. Wala akong pinangalan. Dapat ka daw nagre-reklamo. So, alam mo na, Single nga. pagkakamitam kami ng puso masasaktan din yan. Amen. Puso't balagbayunan din yan. So, yun lang. Mag-ingat mo tayo na kahit sa mga natin, pwede natin sabihin yung tampo. Kasi yung tampo, mabilis mo wala naman yan, kung isulo lang. Ano nang balis yan, tampurot, wala na yan, di ba? Sabi sa kawikaan, hindi ko mamahal eh. pag daw may alam, pag may tampo, pag alam mong may tampo sa iyong sa kaibigan, Bigyan mo ng kayuhan mo ng lihim at mawawala ang tampo. Di ba? So, ganun Sa kawikaan. yung puso. Pero maganda pala magtampo. Pero yung magagalit ka, ay talagang kakaiba na. Normal magalit. Eh, siyempre, tao. Ahayop ka, nagagalit eh. Tao pa kaya. Di ba? Kaya magalit. Ano naman. Pero kung magagalit ka, wala naman dahilan. Aba, magtaka ka. Magagalit. Galit ka. Pangit-pangit mo. Galit ka sa'yo. Kakasarin mo kung mukha mo. Iba na yun. Di ba, may ganon? Yung mga Oo. Lalo na yung mga dalagang magaganda. Katabi ng mukha ng pangit. Na ano eh. Kapangit naman itong katabi ko. Hindi naman nakaranas ng gano'n. Kasi wala namang pangit sa atin. Hindi naman nakaranas. Parang nakapdudahan mo na yung isip nung tumatakbo sa'yo. Mukhang dapper to ah. Nakasama na ba kayong gano'n? Gano'n, di ba? So yung gano'n yung thinking ng ibang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon na mostly tumitingin sila sa panlabas eh. Di ba? Hindi nila alam kung yung first impression. Totoo naman, yung talagang first impression mo, makakita ka ng magandang postura, magandang okay ito, makakatiwalaan ito. Para hold Hindi mo up. alam, yung pala hold upper pa. Diba? Totoo yan sa Pinas, nangyayari yan. Kung sino pa yung mga bustulusin, sino pa yung mga butas-butas, Ang pera. sino pala yung mapera. Diba? So, bilang Kristiyano, huwag tayong tumingin sa panlabas na Amen. Sumayin tayo. Sa bagay, sa first impression naman kasi hindi pa natin sila nakakasalamu. Hindi natin sila nakakaano. Kaya, yun ang impression. Pero pag nakabanding na natin, yung lumalabas na yun talaga. Lagayang loob na natin. Amen? Amen. Amen. Sige, patuloy tayo. Sabi sa verse 19, huwag kayong mga gigantihan ng mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ng galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti sa akin ng Panginoon. Amen. So, malinaw na sinasabi na kung mayroon mga kapatira na nakaano sa'yo, mayroon ibang tao na nakasakit sa'yo, huwag na natin gantihan ng mga masakit din na o masama. Kundi pagtulungan na, magpahinita ng tulong sa Panginoon na ipag-pray na lang natin. Amen. Yung pag-pray na maganda naman, hindi yung pray na, Lord, please, pray ka.
mababago yung tao na to. Amen. So wala namang ano, maganda naman yung motibo ng panalangin mo. Ito yung ibibigay lang ng Panginoon. Amen. Di ba? At higit tayo nga, binigyan ng Panginoon ng malawak na pangunawa. Renew na yung mind natin eh. Ito yung higit na nakakalamang tayo. Alam na natin ito. Pasensya na lang. Pagpasensya natin yung mga ganito. Because kung di natin kaya, lapit natin sa Panginoon. Amen. Amen? Ito sa last 20 at sa 21, sinasabi dito. Kaya kung ang inyong away ay nagugutom, pakainin mo. Kung siya ay nauuhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang bubuntun mo sa kanilang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti. Amen. Ito ang napakaganda. Sapagkat alam na natin ang mabuti, alam na natin ang masama. Kung dati hindi natin alam na tayo ay nasa sanlibutan pa, na hindi natin alam kung tayo nakakasakit pa ng damdamin ng iba o nakagagawa ng mga labag sa Panginoon, ang madilim yung ating hindi pa natin nakikita ang liwanag. Pero ngayon, nakita na natin ang Panginoon si Kristo. Binigyan tayo ng liwanag. Ang sabi dito, marami nang binigay sa atin, pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kilikdiyan na ng kanyang biyaya. Diyos ang Jesus Christ. Amen. Binigyan na tayo ng kapayapaan, bawat isa. So, daigin na natin. Huwag na tayo makibagay pa na makikisama pa tayo na alam na natin eh. Nagawa na natin noong una. Ngayon ba na nasa Panginoon na tayo eh, napalitan pa ba natin? So, hindi na. Huwag na natin balikan. Sapagkat nasa liwanag na tayo eh. Nasa liwanag na pupunta ka ba ng kadiliman? Sino mo gusto niyo? Madilim. So, walang patutunguhan ang buhay natin kapag tayo nasa kadiliman. Kagandahan nito na may malawak na tayong pag-iisip is yung mindset natin is para mapaunlad ay mapalago ang ating sarili, mabigyan ng maayos na buhay ang ating pamilya, at mag-glorify natin ang ating Panginoon. Amen. So, napakaganda nun na nasabi dito, yung question, are you a butterfly o a butterfly? Butterfly. Sino gusto? Butterfly tayo. Anong kulay? Hindi niya, no? Pusya. Spelling, red na lang. Spell pusya. Spell pusya. Pink na lang. Alam na natin. Ilan ko lang kasi tayo na maging butterfly na tayo yung kaaya-aya sa mata ng mga tao. Amen. Ibang makita nila at maliwanag at makita nila ang Kristo na Kagandahan. ibinihis natin. Pero maganda yun, di ba? Na hindi tayo nabago dahil nandito tayo sa Korea, marami tayong pera, naging gwapo at maganda tayo, nag-transform tayo. Outward lang pala ang pagbabago natin. Hindi tayo nagbago as buong pagkatao, buong buhay. So napakaganda tayo na-transform bilang bago. Amen. Amen. Hindi na yung magbumukhang bago nagiging kamukha mo ay mga Hollywoods. So maging Christ. Amen. Amen. So any questions sa ating natalakay? Meron ba kayo natutunan? Amen. Baka tampo at galit talaga. So magandang salamat sapagkat dito ay natutunan ko rin na tama-tama nga pala sabi ni Bro Jonathan na kapag meron kang topic kasi lumalawak yung pagkaunawa. Amen. Amen. Titingnan mo lang, kung basahin mo, wala. Mabuti ka dito sabi. Mahirap. Mas maganda pala yung mag-explore ka lalo sa mga tao. Higit na may aral. Aral sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi ka ng guidance. So, maganda yun na meron tayong matutunan na may apply naman natin yung ating sarili. Amen. May apply natin na ma-share natin kung ano ba. Paulit-ulit natin itong Romans 12 na ito. Yung pala may ibig sabihin pa pala. Yung transform life pala. Transformer na kung ano yun. Marami palang ibig pahiwatig ng Panginoon. Amen. Sa salita niya. Amen? So, Brother Mark, do you have any question? Naubusan ng question ngayon, ha? Naubusan ng question, ha? Sapagkat alam naman nakita naman natin sa buhay ni Brother Mark. Sa buhay ng bawat isa sa atin.
So, hindi lamang sa lagi natin isipin na hindi lang yung panlabas, kundi makita rin nila yung loob natin, yung puso Amen. natin, na tayo ay sama-sama naglilingkod sa Panginoon. Amen? So, upang, sabi nga nila, upang napurihin nila yung ating Panginoon. Amen. Napakasarap yun na tayo ay maghihuwaran. Huwaran upang makikaya tayo ng mga paano yung bawat isa natin kasi alam natin mayroong madilim na nakaraan. So, sapagkat binigyan tayo ng liwanag ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. So, nagliwanag. May liwanag. Naalala ko yun. Naalala ko na ito, may kwento ako. Tsaka bumahawa, may practice pa. Yun na lang at ni karagdagan ay si Pastor na po ang bahala mo. Yun na lang po ang mga ng aking Okay na yan, ang ganda na. Hallelujah. Gusto na gagalak sapagkat may mga bunga ang gawain ito. At bilang lingkod ng Diyos ay maka-fulfillment na si James o Jonathan o Edison ay nauuna sila na magbahagi ng salita ng Diyos. At hindi man kayo tatayo rito. Alam ko na may natutunan kayo na pwede rin kayo mag-aral. Hindi kayo excluded sa salita ng Diyos kasi napakalawak ng habag ng Diyos. Pwede rin kayo mag-share in many ways. Hindi sa pulpito, hindi man. Kasi may tinatawag talaga ang Panginoon para ipamahagi ang mga salita ng Diyos. Kaya tayo ay mga function natin ay pagpatuloy sa paglilingkod. Kasi kung walang makinig, walang mag-share. So, yun ang function natin. So, napakaganda. Tapos comply ko. Hindi man tayo perfect. We are not perfect creation. Hindi tayo nilikha ng Diyos na perfecto eh. Pero sa biyaya ng Diyos lang, sa Diyos lang, tangi, ay makakasunod tayo at kung magpasabit niya tayo, kung sumunod tayo sa Diyos, handa naman ang Diyos na tulungan tayo. Amen. Salamat, Brother Edison. At naway magamit mo yan sa Pilipinas, bro. Seeing you someday na maging picture ka doon sa San Jose. Si Quezon. Marami kang mapaparo-paro. Madami pa nga doon. Bulaklak. Paro-paro, Ang daming bulaklak. na-change, bro. Marami na-change. Yung mga uod maging paro-paro. Yung ibig sabihin, hindi yung maparo-paro sila sa'yo. Paro-paro sa'yo. Kala ko maano eh. Pwede mo mag-effect ko, sir? Pwede mo mag-effect. Okay, maganda yung topic ni Brother Edison. Maganda yung topic niya kasi yung transforming your mind. May narinig akong isang preacher dyan na tinatawag niya itong repentance. Kasi ang repentance, hindi yung pupunta ka sa harap ng altar na hihingi ka ng patawad, ganito, ganito. Pero pag alis mo, ganun ka pa rin. Walang nangyari. Ang tunay kasi na repentance, ay yung pagbabago ng isip mo. Dati kang nandito, dati kang caterpillar, ngayon ay pagbabago. Yun yung tunay na repentance. Yung pagbabago ng pag-iisip. Hindi yung, awad Lord, Lord! Babalik na naman. Pag alis mo, ganun ka pa rin. Ang tunay na repentance ay pagbabago ng isip. Ang ano ko lang dyan, syempre as a caterpillar, bago ka mapunta sa magiging butterfly, syempre yung nandun ka sa cocoon, di ba? Yung caterpillar nandun. So bago ka makalabas, talaga ang daming hirap, di ba? Talagang susungin mo ang lalagkit na parang bigla kang unga. Hindi yung basta ka na lang magbubong. Hindi. Unti-unti naghihirap ka. So as a Christian din, bilang baguhang Kristiyano, dadanas ka rin ng paghihirap ng mga pagsubok bago ka maging isang malaking butterfly o magandang butterfly na parang makalipad. So yun yung yung mga malalagkit na na trials or yung mga nakadip sa kanya, yun yung mga trials na bilang Kristiyano as a journey natin. So kapag na overcome mo yun, doon ka magiging isang matatag na Kristiyano. May process. May process. Tayo ay hindi lumaki sa ganitong kalagayan kung hindi tayo lumasa pagkabata. Ang spiritual na buhay natin, tanda tayo sa pagkabata, hanggang sa lalaki tayo, at naganap natin ang kaligtasan pag dumating natin Panginoon.
Although nakanta na natin ang eternal life, but someday we will enjoy with our God in heaven. Amen. Huwag tayo magsawa, patuloy tayo na maglingkod sa Diyos, huwag natin tingnan ng iba na nanghihina, dahil tayo ang magpapalakas sa kanila. Amen. Hindi tayo madala nila na magiging natin. Amen. Walang mapatutunguhan ng buhay. Sa gabing ito, patuloy tayo sa mga panalangin natin. Panalangin natin.